seeking signifies effort and priority. Tama po ba ako? Kapag mayroon kang hinahanap ng isang bagay, ano doon yung hindi ka mapakali hanggat hindi mo siya nakita. Na para bagang nakahiga ka na, pero yung isip mo kung saan-saan nakarating, at dahil may hinahanap ka, tinitiyak ko sa iyo ang isip mo, yung bagay na hinahanap mo. Ang gustong sabihin ng Lord, sabi nga niya sa Deuteronomy chapter 6, na ang kanyang salita ay itanim sa ating isipan, pagising man at umaga, at sa paghimlay natin sa gabi. Amen ba? It signifies effort and priority. Kasi ganito yan, nasabi ko nga, ewan ko kung naalala nyo na, tanong ko nga sa inyo, kapag nakukuhaw ka, anong priority? Tubig. Kapag nagugutom ka, anong priority? Pagkain. Kapag alto ka, anong priority? Matulog or higaan. Kapag ikaw ay mayroong LBM, anong priority mo? Sagwa mag-isipin na sabihin ng Lord, hanapin niyo ang aking paghahari parang toilet nung kayo'y may LBM. Kasi yung ikaw ay mauhaw at inaantok ka, pwede mong matiis yung pagkauhaw mo at natulog ka. Yung ikaw ay nagutom at gusto may inumin ka, o ikaw ay nagutom, pwede mo pa rin masabing, ay, mamaya na lang ako kakain kapag ako'y nakatulog na. Pero kapag ikaw mayroong LBM, hindi mo pwedeng sabihin, saka na lang ako mag-toilet pagkagising ko. Tinitiyak ko sa inyo, may nangyayari sa iyo. So, ganun din po, nung sabihin niya na hanapin niyo ang aking paghahari, seek it with effort and priority. Na kapag mayroon kang gustong kausapin, teka muna, mayroon lang akong hinahanap. So, ganun din, may mga taong nagyaya sa'yo kung saan man lakaran, saan man may birthday, saan man may party, kapag yan ay conflict sa gawain ng Lord, teka muna, mayroon akong priority, hinahanap ko ang paghahari ng Diyos. Hallelujah! Amen. Okay, maliban pa po doon, it denotes a holy jealousy lest we come short of it. Hirap tagalogin yung we come short of it. Para bagang, okay, para maintindihan natin, sabi ng Hebrews chapter 4 verse 1, therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Sa Pilipinas, hindi masyado dito. Sa Pilipinas, maraming, masabi kong short sa damit. Siyempre, mainit. Talagang pangit naman. Nasa Pilipinas, naka-boots ka. Ang damit mo, ang taas-taas, naka-jacket ka ba? Pero what I'm trying to say is, sa Pilipinas, may mga taong ayaw makitaan, pero ang iksi-iksi ng suot. Sabi ko nga, yung damit pang itaas sa Pilipinas, damit pang itaas ay ang ginagawa. Iniiksi. At yung damit pang itaas at pang ibaba, tinataas. Pero yung damit pang itaas, binababa. Gusto nila makita yung cleavage para bagang pinangalandakan. Tingnan mo, maganda bumper eyes. Nadulan ko doon. Alam mo kung ano ang gusto kong sabihin when it comes short. So, ang sabi niya, ingatan mo ito, baka pagdating ng panahon, mag-short ka nito. Kaya kailangan mong itago, maging interest ng ibang tao yan, okay? Maliban pa doon, sa Hebrews chapter 12, verse 15, looking carefully, sa ibang translation is diligently, lest anyone fall short of the grace of God. Kung baga, magtabi ka, mag-keep it for yourself, kailangan may kayamanan kang naitabi, kagaya ng paghahari ng Diyos. Itago mo. Keep it for yourself. Hindi yun nangangahulugang huwag mong i-share ang kabutihan ng Diyos. Pero ang gusto lang niyang sabihin dito is, may reserve ka. Nasusunod. Okay? Lest Satan come between us and Him. Kasi kapag hindi mo hinihay dyan, hindi mo minimimaintain yung pagmamayari mo sa paghahari ng Diyos, Satan could come between us and the things we possess. Or the kingdom of God.
Nasusundan niyo po ba ako? Okay. For, letter C, sabi doon, yung nakasumpong na nito, for joy over it, goes and sells all that he has and buys that field. Amen ba? Wala akong nakita ng tao na magmula umating ng prayer meeting, ipinagbebenta lahat ng pagmamayari niya. Maliban na lang doon sa Marinduque na mayroong mga nagbibinta ng kalabaw kasi darating na raw si Jesus Christ, magrarapture na raw, nakatago sila sa kuweba kasi darating na nga yung Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa sila lumabas sa kuweba dahil sa sobrang hiya. At saka binita na yung kalabaw nila. Ang gusto pong sabihin ng Panginoon dyan, okay, every man who has really found the kingdom experiences great joy. Amen! Kung tatanungin mo ang isang Kristiyano kung siya'y masaya o hindi, tinitiyak ko sa iyo ang sagot niya, siya'y masaya. Kung tatanungin mo siya'y may problema o wala, tinitiyak ko sa inyo, mayroong problema ang isang Kristiyano, hindi nawawala yan, at lalo pang bumibigat ang problema mo kapag ikaw ay nakakilala kay Kristo. Pero yung kagalakan sa puso mo, tambakan ka man ng problema, nangingibabaw pa rin yan. Amen! Kaya nga sabi nga, sa sobrang tuwa, hallelujah! Hindi mailarawan, hindi mo ma-describe, hindi mo ma-define, hindi mo ma-picture out ang sobrang kagalakan na ito na ang ginawa na nakasumpong, ibininta yung lahat ng ari-arian. Hallelujah! Bakit kasi, sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, and you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Grabe daw ang affliction, grabe daw ang paghihirap, grabe ang pagtitiis, pero maliwanag sabi doon, and yet despite the affliction, the joy of the Holy Spirit was overflowing unto them. Amen. Amen. Kaya hindi ako impressed doon sa mga tao na medyo nagpupuri sa Lord, parang ang mukha nila Biyernes Santo. Bakit? Kasi ang nakakilala sa joy, ang nakakilala sa Lord, overflowing yung joy. Amen? Kaya dapat lang, kapag nagpuri tayo sa Lord, yung mukhang masaya naman. Hindi yung, I give you glory. Parang giniginaw kang halos hindi ka makapalakpak. Frozen ba? May mga taong sobrang suwa at sobrang tuwa. Ulam na yun Ang unang expression ng tao na mayroong joy ay kumakanta at sumasayaw. Tama ba ako? Talagang kahit walang music, parang napapaganon ba? Mapapakinlay ba? Amen ba? Okay. It is for joy that makes us interested on it. May isang lingkod ng Diyos nagsabi na, sabi niya, kung kahit walang daw langit at impyerno, piliin pa rin niya ang makakilala sa Lord. Bakit? Kasi hindi lang sa naiwasan natin ang impyerno, hindi lang sa tayo mapuntang langit, pero yung buhay natin, kung suriin natin, kakaiba yung joy na nakilala natin si Lord. Amen. Amen. Okay. Hindi, napapansin niyo po ba that it is for joy that makes us spend a lot? Napapansin niyo po ba yan? Napagnilayan niyo po ba yan na maraming tao, alam nila, it is unwise, hindi practical, pero dahil masaya sila kapag nabili ang isang bagay, gumagasto sila. Napapansin niyo po ba yun? Na, para for the joy of having particular thing, na kaya mo namang hindi bumili ng sasakyan, kaya mo namang hindi bumili ng mga widescreen na TV, pero dahil sa joy na mayroon ka, ipinaggastusan mo ang isang bagay.